Mga bro, isa na namang napakahalagang hakbang ang ginagawa ng Philippine Air Force PAF sa pagpapalakas ng ating depensa. Noong August, opisyal nilang inilunsad ang Multi-Role Fighter MRF project upang tugunan ang lumalaking banta mula sa China sa South China Sea. Isa itong major milestone na magbibigay sa Pilipinas ng kakayahang protektahan ang ating himpapawid at maritime domain sa harap ng modernong banta. Ang proyekto ay naglalayong bumili ng 40 multi-role fighter jets na may estimated budget na 400 billion pesos. Sa kabuuang ito, nakalaan ng 61.2 billion pesos o 1.1 billion dollars para makabili ng 10 combat planes sa unang yugto. Malinaw na seryoso ang gobyerno sa pagtataguyod ng makabagong air defense capabilities para sa bansa. Napapanahon ito, lalo na sa tumitinding tensyon sa rehiyon. Ayon sa mga social media outlets, isinailalim sa masusing evaluation ang ilang aircraft tulad ng KF-21 ng Korea, F-16 ng Lockheed Martin, Gripen ng Sweden, Rafale ng France, at Eurofighter Typhoon mula Europe. Pero mga bro, dalawa na lang ang natitira sa shortlist, ang KF-21 Borame at ang F-16 Viper. Mukhang magiging intense ang two-way competition na ito. Kung practical na capabilities ang pag-uusapan, panalo ang KF-21 dahil sa pagiging next generation stealth fighter nito, at mas mababa ang presyo kumpara sa ibang western jets. Pero mga bro, hindi rin papahuli ang F-16 dahil proven ito sa combat at may strong US support system na maaaring magdala ng dagdag na strategic advantage. Kung ano man ang mapili, siguradong makikinabang ang PAF sa mas mataas na readiness level. Ang modernong MRF fleet ay hindi lamang para sa air superiority, kundi para rin sa pagpapalakas ng ating air-to-ground at reconnaissance missions.